Nalalapit na nga po ang barangay at sangguniang kabataan elections at gayon din ang UNDAS. Kumustahin natin ang paghahanda ng MMDA. Pag-usapan na rin natin ang gagawin nilang pag-aaral sa pag-aalis ng window hours sa number coding. Makakausap po natin ngayong umaga MMDA Acting Chairman Romando Artes. Good morning, sir. Good morning, Ivan. Good morning sa inyo mga tagapanood. Sir, unahin natin ang BSKE at ang UNDAS. Ano ho ang inaasahan nating senaryo? Pagdating ho ng weekend, maraming magsisiuwian. Anong paghahandang ginagawa ng MMDA? Opo, unang-una po magkakaroon po tayo ng mga inspeksyon ng mga bus terminals dahil nga inaasahan natin dadagsa na po yung ating pagbabayan sa mga terminals, sa mga airports, sa mga bus terminals. Ganoon din po sa mga shipport. Kaya po tayo ay magdi-deploy ng nasa 1,400 na tauhan para po iman ang traffic hanggang late night. At ganoon din po, nag-issue na po tayo ng no leave, no absence policy para po siguraduhin na meron pong mga magmamanage ang traffic sa ating lansangan. Magdi-deploy din po tayo ng mga emergency personnel para po siguraduhin na may re-responde just in case po magkaroon ng aberya sa lansangan. At ganoon din po, tumutulong po tayo sa COMELEC, sa Oplan Baklas nila. Tayo po ay nagpo-provide ng power and equipment para po alisin yung mga illegal posters po na nakakabit sa mga lansangan. Kailan ho natin inaasahan, Chairman, ang pagsimula ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa Friday noon time pa lamang ba? Inaasahan natin bibigat ng daloy ng trapiko sa EDSA para sa mga uuwi sa mga probinsya nila? Actually, we expect po na this evening magsisimula na po yung ngayong gabi exodus. pa lang. Pero hindi pa. Opo, ngayong gabi pa lang we expect na po na medyo marami na rin pong uuwi dahil ayaw nila sumabay sa Friday. Kaya po minabuti natin na payagan na po yung mga buses na pumasok at gumamit ng EDSA para pumunta sa kanilang mga terminals. Pero yung galing pong norte hanggang Cubao lamang po natin papayagan at yung pong magaling na south ay hanggang PITX lang. So para po wala pong tatawid at hindi po rin maka-abala sa lansangan. At ito po ay 10 to 5 para po bumilis yung turnaround time ng mga bumibiyahe po at mas marami pong ma-accommodate na kasi lalong-lalo na po kung pinagbiyahe sa Sabado. Magkaka-inspections po ba sa bus terminals, Chairman? Opo, in fact, mamaya po may mga nakaschedules na visit. Kasama po niyan kapag ugnayan po tayo sa PIDEA para po magkaroon ng random drug testing din. At tuloy-tuloy po yan hanggang Saturday. Magkakaroon po kami ng mga inspections. Bukod pa po, meron din pong simultaneous na inspection na ikinakasa ang DOTR. May suspension po ba sa mga road closures at sa mga construction muna habang inaasahan natin itong mabigat na volume ng mga sasakyan? Opo, sa ngayon po wala po tayong initial na road closure. Pero meron na po tayong prohibition sa road diggings din sa iba po pong mga lansangan. May exception lamang po dyan. Kaya po, i-anunsyo naman po namin kung saan po yung mga lugar kung saan pinagbabawal o pinayagan po natin road diggings at yung mga road works. Chairman, dumako tayo sa nakatakdang pag-aalis ng window hours ng number coding scheme sa Metro Manila. Ano hong dahilan nito? Ano ho ba ang sitwasyon ng EDSA ngayon in terms of vehicle volume per day? Pasikip na po ng pasikip at padami ng padami yung sasakyan at we expect additional 15 to 20% volume habang lumalapit ang Paskuhan. Iyan po ay magdudulot ng mabigat na daloy ng traffic. In terms of numbers, kaya Chairman, po, ilan ho ito? Ilan hong daang libong sasakyan ang dumadaan sa EDSA sa isang araw? Yung pong latest count natin ay nasa 427 at tayo po ay magpapakount uli pagkatapos po ng UNDAS. At iyan po ay ini-expect natin na tataas habang po lumalapit ang Paskuhan. So plus 20% pa, no? Plus 20% pa from 420,000. Yes, additional 40% po yan, 20%. So, yung pong ating volume
at any given time ay nasa 4,000 both northbound and southbound. At sa C5 po ay mahigit 2,000. So yung 20% po na mababawas kung ililift yung window hours sa number coding ay 800 vehicles po yan at any given time sa EDSA at around 400 sa C5 na inaasahan po natin na maging malaki ang epekto. Kasi po pag nag-accumulate yan on an hourly basis, malaki po yung dagdag niyan sa volume ng traffic. Pero saan naman po natin mga kababayan na kung hanggat kaya po natin i-hold yung lifting ng window hour, ay atin pong i-hold. Pero kung kailangan na po, i-enforce po natin yan. Kaya nga po, this early, kumuha na tayo ng authorization sa Metro Manila Council na payagan tayong i-lift yung window hour kung kailangan. Ito ba, Chairman, ano lang, for the season lang o magiging permanente na? I should say, baka permanent. Pero kung sakaling makikita naman po natin na luluwag yung dahil ng traffic, i-lift naman din po. Mukhang wala na ho yatang dahilan para isipin natin luluwag pa, Chairman, dahil tulad na nabanggit ninyo, parami ng mga sasakyan. Tingnan po natin, case-to-case basis po yan. Ang tayo naman po ay nagdesisyon sa basis sa datos. Kung yung mga period po na ng window hour ay maluwag naman po yung dahil ng sasakyan, ay pwede naman po natin i-lift. Mas madali po kasi mag-lift kaysa sa mag-impose ng bagong restriction. Kapag ipinatupad po yan, yung 7 a.m. to 7 p.m. na ang number coding, sakop ba nito yung mga PUV, pati mga jeep, bus, UV, taxi? Hindi po natin sinasama sila. Private vehicles? Makakabawas po yan sa pagpublikong transportasyon na sa kasalukuyan po ay may kakulangan. Panghuli na lang, Chairman, aprobado na rin ng Metro Manila Council yung mas mataas sa multa sa mga illegal na gumagamit ng bus lane. And sa bus lane, magkano po ito at paano ang proseso ng pagbabayad ng multa? Sa first offense po, 5,000. Second offense, 10,000. May kasama na pong seminar at suspension ng 1 month ang lisensya. Sa third offense po ay 20,000. Kasama po ang 1 year suspension ng lisensya. At sa fourth offense ay 30,000 at permanent revocation ng lisensya. Yung pagbabayad pa rin po, ganun din po sa mga bayad centers ay pwede po bayad at sa land bank, kahit sa internet. MMDA Acting Chairman Romando Ortez, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po.